Alright. So, now we're going to proceed to our 8th chapter here in Statics of Rigid Bodies. For our chapter 8, so this is about three-dimensional force systems. So, these are force systems in space or in 3D. No? So, ito ay tinatawag din class na spatial or non-coplanar force system. So, kumbaga, ano siya? Force system na naka 3D. Okay? So, for our 20th lesson, we're going to discuss the components of a force in 3 dimensions. For our learning outcome, students must be able to resolve forces into spatial components. So, let's start our discussion. Okay. The three mutually perpendicular components of a force or spatial components of a force can be determined, let's say, by considering this force F. So, itong force F na to, so this is in 3 dimensions. So, since nasa 3 dimensions siya, meron tayo ditong tatlong axis. So, yung 3 arbitrarily chosen axis natin is itong x-axis, y-axis, tsaka z-axis. So, yung x-axis natin, ito yung ano natin, horizontal axis na for rightwards or leftwards. Tama? And then, yung y-axis naman natin, ito yung vertical axis natin na pang upward or downward. Tama? And then lastly, meron tayo dito class z-axis. Yung z-axis natin, ito yung para sa forward or backward. So basically, yung z-axis, horizontal axis din naman siya, pero pa forward or backward siya. Okay? So, in 2D, dalawa lang yung axis kasi natin dun yung horizontal tsaka yung vertical. So dito, nadadagdagan na tayo ng isa pang axis na pang forward or backward. Okay? Sige. So, yung tatlong axis na yan, class, take note, they are mutually perpendicular. So, ibig sabihin, perpendicular sila to one another. And also, class, yan palang tatlong axis na yan, pwede naman actually silang mapagpalit-palit. No, pwede nga na yung z-axis nandun sa vertical, yung y-axis nasa horizontal, yung x-axis nasa pang forward or backward. So, depende yan dun sa trip. No? Kaya nga siya tinatawag, class, na arbitrarily chosen axis. Okay? Sige. Now, if you would like to determine the components, halimbawa nitong force F natin, no, na nagko-coincide dun sa tatlong arbitrarily chosen axis natin. So, yung mga components na yon is yung Fx, yung Fy, tsaka itong Fz. So, kumbaga, itong Fx, ito yung x component ni force F or yung component ni force F na nagko-coincide kay x-axis. Ito namang si Fy, ito yung y component ni force F. Ito yung component ni force F na nagko-coincide sa y-axis. And then yung Fz naman, ito yung component ni force F na nagko-coincide kay z-axis. Okay? Sige. So, paano natin yan madedetermine? Okay. So, let's say meron tayo ditong mga angle, no, ni force F kumbaga, mula dun sa tatlong arbitrarily chosen axis natin. Let's say si force F, yung angle niya from the x-axis is ito, yung theta x. And then yung angle niya from the y-axis is ito, yung theta y. And then yung angle niya from the z-axis is ito, yung theta z. So kung meron kanyang mga angles na yun, class, pwede mo actually ma-determine yung mga components fx, fy, at fz natin. So para ma-imagine mo to, class, no? So let's say, tingin ka dito kay front view. So let's say, ito yung front view natin. So tingin ka dito kay front view. So ang makikita mo dito kay front view is itong si fx, tsaka si fy. Ito yon, si fx, tsaka si fy. Of course, makikita mo rin dito si f, pero makikita mo siya dito this way. Tama? So, ito si force f. And then, makikita mo rin dito si theta x. So, ito si theta x. Okay? Sorry. And then, makikita mo rin dito si theta y. Ito yon, si theta y. Okay? So, dito, kung gusto mo halimbawang kunin si fx or yung x component ni f, so parang katulad lang din naman nung ginagawa natin before. So, let's say may mabubuo tayo dito na right triangle. So, ito yung right triangle natin. Now, for this right triangle, let's say ito yung theta. So, this is theta x. Okay? And then, ito ay f. Ito naman, fx. So, itong f natin na to, itong class ay hypotenuse ng right triangle natin, di ba? And then, yung fx naman, ito ay adjacent side. No? So, class, pwede mo ito gamitan ng SOHCAHTOA kasi right triangle ito. Tama? So, anong gagamitin mo? May adjacent ka, may hypotenuse ka. So, ka ang gamitin mo. So, yan ay cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. So, in this case, yung adjacent is yung fx, yung hypotenuse is yung f. Tapos, yung theta natin dito is yung theta x. So, kapag sinulat mo to, cosine theta x is equal to, ang adjacent niya is yung fx, and then yung hypotenuse niya is yung f. So, dito, kung gusto mo isolve sa fx, cross-multiply mo lang to.
No? So, yung fx natin equal lang kay f cosine theta x. Tama? So, ganun lang din yung mangyayari kay fy. Tama? So, dito naman siya. Ito yung triangle na mabubuo. So, si fy dito ay adjacent pa rin, no? Kung ito namang theta y yung kino-consider natin. So, cosine theta y pa din siya is equal to fy over f naman. So, cross-multiply mo yan. Yung fy natin ay f cosine theta y. Tama? And then, yung fz din natin, actually, makita mo yung fz natin kapag tumingin ka sa either side view o kaya sa top view. So, let's say dito na lang sa sa may side view. Kung titingin ka dito sa side view, ang makikita mo lang dito si FZ, tsaka si FY. Ito yon si FZ, tsaka si FY. Of course, pati si force F. So, makita mo siya dito, this way. And then, yung theta Z at saka yung theta Y. So, kung si FZ yung gusto mong makuha, ito yung right triangle na, okay, ito yung right triangle na mabubuo. Wherein si F hypotenuse, si F sub Z, yan ay adjacent pa din naman, tas ito si theta Z. So, cosine theta Z is equal to adjacent na FZ over yung hypotenuse na F. So, ganun lang din siya, no? Yung FZ natin will just be F cosine theta Z. Okay, now, kung given class yung mga components na yan, no, yung Fx, X component, Y component, tsaka itong Z component na to, pwede natin class makuha yung, kumbaga, resultant force. No? So, yung resultant force natin in this case will just be equal sa square root ng fx squared plus fy squared plus f sub z squared. No? Okay. So, ganun lang siya. No? Okay. Ngayon, another way ng pag-determine class ng mga components natin class is by using coordinates ng points through which the line of action of force F passes. Okay, so kailangan mo dito class ng dalawang points na nandun sa line of action ng force F na merong established na coordinates. No, so let's say ito pa rin yung force F natin. So yan din yung line of action ng force F natin. So again, kailangan mo dito ng dalawang points na alam mo yung coordinates. Dalawang points dun sa line of action ng force na alam mo yung coordinates. Okay? So let's say para dito kay force F na to class, no, yung dalawang points na i-consider na lang natin class is itong point na to tsaka itong point na to. So, yung coordinates nitong unang point natin, so ito actually ay nasa origin. Tama, and ang coordinates natin kapag nasa origin ay 0, 0, 0. By the way, class, yung pagsusulat natin ng coordinates kapag 3D na, ay kumbaga, nag-i-start pa rin kay x, tapos y, tapos z. Kumbaga, x coordinate, y coordinate, tapos z coordinate. So, kung yung point mo ay nandun sa origin, so yung x, y, at z coordinate mo ay mga 0 lang. Tama? And then, dito naman kay second point, so ito yung second point natin. So, yung x, y, at z coordinates niya dito ay ano lang, kumbaga variable x, y, at z lang. So, yung x, y, at z coordinate niya, ha? So, ito yung x-axis, ha? Ito yung y, and then ito yung z-axis. So, in this case, class, para ma-determine natin yung components, no, nung force F natin, no, kakailanganin natin dito, class, yung distance d. Yung distance d class, ito ay equal sa square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, ito class ay parang yung sige, explain ko lang, no? Para lang siyang yung dun sa may 2D. Di ba yung sa 2D, yung, kunwari, meron kang force F. Let's say, ito yung force F natin. Tapos, meron tayo ditong slope triangle. Ang slope triangle niya, halimbawa, ang rise ay 3, ang run ay 4. Tapos, let's say, gusto mong kunin yung x at y coordinate niyang force F na yan. No? So, let's say yung x-coordinate niya ay ito, Fx. And then, yung y-coordinate niya naman ay ito, yung Fy. So, para makuha mo yung Fx dito, by the way, kunin mo muna yung hypotenuse ng slope triangle. Yung hypotenuse ng slope triangle ay ano lang, di ba? Square root ng 4 squared plus 3 squared. Ilan yan? 5. Square root ng 25. So, 5. So, 5 yung hypotenuse nung natin, nung slope triangle natin. So, kung gusto mong kunin si Fx, it will just be F, tas multiply mo by a fraction. Ganito yung technique na ginagawa natin. Multiply mo lang siya by a fraction. Yung nasa ilalim is yung hypotenuse nung slope triangle, which is yung 5. And then, yung nasa ibabaw is yung side dun sa slope triangle na kaparallel nung component na kinukuha mo. Yung component na kinukuha mo ay x component. So, ang kailangan mo dyan, class, is yung kaparallel ni Fx dun sa slope triangle. Ano yung side na kaparallel ni Fx sa slope triangle? Yung 4. So, yun yung 4, kumbaga. Kumbaga, yung 4 dito, ito yung x distance. No? Nung line of action, nung force F natin, yun yung x distance. Kasi ang kinukuha mo dito, x component. Tama? So, in the same way, kapag Fy naman yung kukunin mo, it will just be F
tapos binomultiply natin by a fraction, yung nasa ilalim, matic, is yung hypotenuse pa rin ng slope triangle. And then yung nasa ibabaw naman, class, is yung side sa slope triangle na kaparallel ng component na kinukuha mo. Y component ang kinukuha natin. So, ang kaparallel niya sa slope triangle is yung 3. So, yung 3 na yan naman, class, yung y distance, okay, nung line of action nung force F natin. Kasi nga, y component yung kinukuha mo, no? So, class, ganun lang din yung mangyayari kapag 3D, no? Dito, madadagdagan lang ng another axis. So, kumbaga, itong distance D na to, na binabanggit natin na to, basically, ito, class, yung parang hypotenuse natin. So, paano mo kinukuha yung hypotenuse na yan? So, yan ay equal lang sa square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, ano yung x, y, at z? Yung x, yan yung x distance. So, paano kinukuha yung x distance? So, ito, again, gagamit ka ng dalawang points. So, gagamitin mo yung coordinates ng dalawang points dun sa line of action ng force natin. No? So, ang mangyari, yung x natin, it will be yung x coordinate ng second point minus yung x coordinate nung first point. So, dito ang first point natin, no, is yung 0, 0, 0. So, yung x coordinate 1 natin ito, y coordinate 1 ito, z coordinate 1 ito. Tapos, ito naman, yung second point natin, so, ito yung x2 natin or second x coordinate. Ito yung second y coordinate natin. Ito yung second z coordinate natin. So, itong x2 na to, dito yan manggagaling sa second point. And then yung x1 naman, yan yung x coordinate ng first point. So basically, ano lang to, x minus 0. No, yun yung x distance. Yung y distance naman, class, is yung y coordinate ng second point minus yung y coordinate ng first point. And then yung z distance naman is yung z coordinate nung second point minus yung z coordinate nung first point. So ganun lang siya kinukuha. Okay? By the way pala, class, kapag ang pinag-uusapan natin ay coordinates, let's say x coordinates, class, kapag ang x-coordinate ay positive, siya ay napaplat sa kanan or sa right. Kapag negative siya, napaplat siya sa kaliwa. Kapag naman y-coordinate, kapag positive, napaplat siya sa taas. Kapag naman negative, napaplat siya sa baba. Kapag naman z-coordinate, kapag siya ay positive, so napaplat siya forward. Pero kapag negative siya, napaplat siya backwards. Okay, so parang ganun yung sign convention natin dito, ha? Okay. Now, kapag na-determine mo na yung x, y, at z at na-determine mo na tong distance din na to, pwede mo nang i-determine, class, yung mga components niya wherein, let's say, yung fx equal lang siya sa f, tas multiply mo by a fraction, yung nasa ilalim is yung hypotenuse, which is yun nga, yung distance din natin. And then, yung nasa ibabaw is yung x coordinate or x distance rather. Kasi nga, fx yung kinukuha mo. Kung Fy naman kinukuha mo, equal yan sa F, yung nasa ilalim, dito sa fraction na to, is yung hypotenuse pa rin. Yung nasa ibabaw is yung y distance. And then Fz naman, yan ay F is equal to, or Fc is equal to F times Z over D. So ito, magme-make sense din naman ito sa'yo. Kasi yung X over D, actually katumbas lang siya ng cosine theta X. Adjacent yung X, yung distance din naman yung hypotenuse. Parang ganun. Ganun din, cosine theta Y, ito yung Y, ay adjacent, yung distance D, yung hypotenuse. Cosine theta Z, yung Z distance, yan yung adjacent, yung distance D, yun yung hypotenuse. So, parang doon lang din naman yung pinanggalingan niya. Okay? Sige. So, para dito, class, sige, mag-sample problem na tayo. Okay. By the way, ito pala, sige, banggitin lang natin yung mga notations na ginamit natin. Yung F, yan yung resultant force. Okay, yung Fx, yan yung x component ni force F. Fy, y component ni force F. Fz, z component ni force F. Theta x, yan yung angle between force F and x axis. Theta y, yan yung angle between force F and y axis. Theta z, yan yung angle between F and z axis. And then yung d, yan yung distance between two points where the line of action of force F passes. And then yung x, yan yung kumbaga, x distance or component ng distance d natin na nasa x-axis. Ito naman yung y component ni distance d. Ito na may z component ni distance d. Kumbaga, ito yung x distance, y distance, tapos z distance. So, nabanggit ko na yan kung paano yan kunin kapag coordinates yung pinag-uusapan. Ha? Okay. Sige. So, let's proceed. So, para dito sa unang sample problem natin, we are asked here to determine the components of a force F equal to 300 Newton whose line of action coincides with the line joining points A na ito, class, nagbigay siya ng coordinates negative 2, 1, at 3, and B, ang coordinates ay 3, 5, negative 3. So, class, yung coordinates na yan, class, hamatic yan, magkakasunod yan. Kumbaga, x coordinate,
y-coordinate at saka z-coordinate. Yan, class, ha? Okay. Ngayon, class, binigay nga yung dalawang points, kumbaga, na dinadaanan ng line of action ng force F natin. So, class, kailangan nating i-plot yan, ha? Para ma-imagine mo yung itsura ng line of action ng force F natin, ha? Okay? So, class, i-plot mo siya. So, mag-start tayo dun kay point A. So, si point A, yung x-coordinate niya, okay, is yung negative 2. So, yung negative 2, class, sa x-coordinate, dapat, class, siya ay i-plot sa kaliwa kasi negative siya. So, kung ito yung x-axis natin, ito yung y-axis natin, and then ito yung z-axis natin. So, yung negative 2 ay ito. So, actually, naka-plot na rin naman siya dito, no? Ano lang natin, sundan. Okay, so yun yung negative 2. And then yung y naman, class, yan ay 1, yung y-coordinate niya. So, yan ay positive 1. So, yan ay ipa-plot mo upward, no? Kasi positive. So, ito naman yun, yung 1. And then, yung 3 naman, yan yung z-coordinate. So, yan ay positive. So, ipa-plot mo siya pa-forward. So, ito naman yun, class, yung z-coordinate. So, of course, yung mga coordinates na yan, nakaparallel yan dun sa mga axis mo, ha? Yung x-coordinate, nandun siya kay x-axis, parallel siya kay x-axis. Si y-coordinate, parallel siya kay y-axis. Si z-coordinate, parallel siya kay z-axis. No, kaya hindi naman siya mahirap talagang i-drawing, ha? So, kumbaga, eto nga yun, class, yung point A natin. No, pwede rin yan mapagbali-baligtad. I mean, pwede mong unahin i-plot si y-axis. I mean, si y-coordinate. Tapos, isunod mo si z-coordinate. Tapos, isunod mo si x-coordinate. Pwede rin naman na ganun. Matutuntun mo rin, class, na nandito si point A. Okay? Kahit na magkaiba-iba, no, ng pagkakasunod-sunod yung pagkakaplot mo. Okay? So, in the same way, ito namang point B natin, ito yung x-coordinate, y-coordinate, at z-coordinate niya. X-coordinate niya ay 3, so yan ay positive. So, ipa-plot yan dun sa kanan ng x-axis. And then, yung y-coordinate niya ay 5 positive, so ipa-plot yan pataas. Okay, and then yung z-coordinate niya ay negative 3, so ipa-plot yan pa-backward. So, ito yon negative 3, no? Pa-backward. So, parallel yan sa z-axis, ha? Kumbaga, ganun ka mag-plot para di ka malito. Nakaparallel yan dun sa mga axis natin. Okay? So, nandito, class, si point B. Okay? So, kung i-drawing natin, class, yung line of action nung force F natin, ano mo lang, i-connecta mo lang si point A at saka si point B. So, ito yon. Okay? So, yan yung line of action ni force F. So, let's say yan na din yung direction ni force F, no? Mula kay point A hanggang kay point B. Okay? So, in this case, class, ang gagawin natin, i-determine natin yung x, y, at z component, no? Or spatial components nitong force F natin. So, madali lang ito, class. Una nating gawin dito, class, kailangan natin kunin, class, yung x distance, yung y distance, okay, at saka yung z distance. Yung x distance, class, so ito ay coordinates. So, kailangan lang natin, class, yung, kumbaga, coordinates dito, no? So, ito, yung first point natin is yung A. So, kumbaga, yung x1 natin is yung negative 2, y1 natin yung positive 1, and then z3 natin, yan yung 3. Tama? And then, dito naman, ito yung second point natin, yung point B. So, yung 3 natin, yan yung second, kumbaga, yung x-coordinate nung second point natin, y-coordinate nung second point, yung 5, and then z-coordinate nung second point natin, yung negative 3. So, dito, class, yung x distance natin will just be yung x2 minus x1. So, yung x2 natin ay 3, minus yung x1 natin ay negative 2. So, ilan yan, class? 3 minus, so magiging, ano na siya, plus, no? So, 3 plus 2. So, ito, class, ay 5. Tama? So, yun yung x distance niya, yung 5. Yung y distance niya naman ay y2 lang minus y1. Yung y2 natin is yung 5. Okay? And then, yung y1 natin is yung 1. So, minus 1. So, ito naman ay 4. And then, yung z naman natin, z distance, z3 minus z1 lang. Z2 rather. Yung z2 natin, class, z2 pala to, z2, y2, and then z2. So, yung z2 natin ay negative 3. Yung z1 natin, ay, ba't ba z3 to? z1. Okay? Yung z1 natin ay 3. So, negative 3 minus 3, ito, class, ay negative 6. Okay? So, mula dito, plus, i-determine mo yung distance. Again, yung distance, ano lang to, square root ng x squared plus y squared
plus z squared. So, i-ano mo lang class, substitute mo lang yung mga nakuha natin. So, yung x natin ay 5. So, ito ay 5 squared. Plus yung y natin ay 4. So, 4 squared. Plus, yung z natin ay negative 6. So, negative 6 squared. So, ang distance d natin dito class ay, sige, let's try to input this in our calculator. Square root ng 5 squared plus 4 squared plus, so, i-quantity mo yung negative 6 ha. So, negative 6 squared. So, ito class ay square root ng, sorry, naku po. Okay. Okay, so ito ay square root ng 77. Tama ba yun, class? Square root ng 77. Okay, by the way, gawin nga nating block yung ano natin, int natin. Alright. Sige, so yun yung distance din natin. Now, we can now determine yung x component ni f. So, it will just be yung f. Ano yung f natin? Ano yung given f natin, class? Ang given f natin ay 300. So, f, tas multiply mo lang by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance d. Square root ng 77. Yung nasa ibabaw naman, class, is yung x distance. Ano yung x distance natin? Yung 5. So, ilan to, class? So, 300 times 5 over square root ng 77. Ilan yan, class? 170.94086. So, ito ay, anong unit natin dito? Newton. So, ito na yung ano niya, x component. Box na natin. Para naman dun sa y component niya, ganun lang din. So, 300, multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance d. And then, yung nasa ibabaw, class, is yung y distance. Ang y distance natin ay 4. So, yan ay 300 times 4 over square root ng 77. So, ito ay 136.75269 Newton. So, ito ngayon yung Fy. So, pwede nating i-box to. And then, lastly, yung f sub z natin, yan ay 300. Multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung square root ng 77. And then, yung nasa ibabaw is yung z coordinate, which is yung negative 6. Sige, i-gawin natin negative din siya, no? So, ito class ay 300 times negative 6, kumbaga, no? Over square root ng 77. So, ito ay negative 205.12904. So, actually, kahit hindi mo ito lagyan ng negative, na magagamit mo lang kasi din yung negative sign na yan dun sa sign convention kapag ikaw ay nagsasummation na ng mga forces, no? Pero yun nga, itong negative sign na to, ini-indicate lang nito na si Fy ay FZ pala, FZ rather, FZ. Si FZ ay pa-backward, no? Kasi pag sa z-axis yung pa-forward, yun yung mga positive. So, kung negative siya, pa-backward siya, ibig sabihin. Yun lang na ibig sabihin niya. Which, ano naman, matches naman dun sa drawing nung force F natin. Kasi mukhang pa-backward talaga din yung direction ng force F natin. Kumbaga, mula point A hanggang point B, pa-backward talaga siya, no? And then, mula point A to point B, pa-kanan, kaya positive din yung Fx. No, mula point A hanggang point B, siya ay pataas, di ba? Kaya positive din yung Fy. Okay? Anyway, again, kahit di mo na siya lagyan ng negative, no? So, yung negative naman na yan, class, yun yan, magagamit mo lang yan, class, as sign convention kapag dun na sa ano, ikaw ay nagsasummation na ng mga forces, ha? Okay? Sige. So, ganun lang din siya, class, kadali, no? Okay? So, I hope you understand this, no? Okay? Sige. Next sample problem tayo. For our next sample problem, we are asked here to determine the x, y, and z components of force F equal to 630 Newton. So, nakadrawing na dito yung ano natin, force F. No? So, tingnan mo parati dito, class, yung ano ha, yung origin, kumbaga natin. So, ito yung origin natin. So, nandito si x. No? So, dito, ito na, arbitrarily chosen axis to. Si x, nandun siya sa forward, backward. Yung y-axis naman, nandun sa horizontal. Tapos, yung z-axis natin, nandito naman sa, kumbaga, pa-vertical, no? So, it really depends nga talaga, no? Okay, anyway, sige. So, mula dito, class, tingnan mo yung force F natin. Yung force F natin, tingnan mo yung ano, yung line of action niya. So, actually, ito yung line of action niya.
Diba? So, dito, wala kang angle, mga angle na nakikita. No? So, basically, coordinates ang gagamitin mo dito. So, i-establish mo muna, class, yung coordinates or coordinates ng dalawang points na nandun sa line of action ng force F natin. So, yung dalawang points na lang na i-consider natin is itong point A tsaka yung point B. No? So, establish natin yung coordinates nila. So, para dito kay point A, so, kumbaga, yung X dito is yung pa-forward, ha? Or backward. So, dito kay point A, ang X-coordinate niya, no, mula dito kay origin, siya ay nag-forward ng, ilan yung naging forward niya? Ito. No, siya ay 2 meters. So, 2 yung X niya, yung X-coordinate niya. Yung Y-coordinate niya naman, class, ito yung pa-horizontal. So, ano ba yung minove niya ng pa-horizontal? So, actually, nakapantay, no, kumbaga si point A, no, naka-ano siya, class, no, kumbaga, wala siyang Y distance or Y coordinate, no, kasi nakapantay lang siya dito kay origin, hindi siya nag-move ng to the left or to the right, kasi yun yung Y axis natin, no, kumbaga, mag-move to the right or to the left, pero ito, hindi siya nag-move to the right or to the left, so ibig sabihin, yung Y coordinate natin dito ay 0, tama, and then yung Z coordinate niya naman, yan yung pa-vertical, so mula dito, ito yun. So, yan, class, ay 2 meters, no, yung inakyat niya. So, positive din siya, no, kasi pataas. Yung 2 na X-coordinate, pa-forward siya, kaya positive. Then, 0 yung Y-coordinate. And then, yung Z-coordinate niya naman, class, since pataas, so, positive siya, ha. So, yun yung coordinates ng point A natin, 2, 0, at saka 2. Ngayon, para sa coordinates naman ni point B, so, unahin pa rin natin yung X-coordinate. Yung X-coordinate niya, yan yung finorward niya. So, gaano ba yung finorward niya? So, nag-forward siya ng hanggang dito. So, ito ay 4 meters, di ba? Ito din yan yung 4 meters. So, yung X-coordinate niya ay 4. Yung Y-coordinate niya naman, ito yung pakanan. No? So, siya ay nag-move pakanan 3 meters naman. So, positive 3. And then, nag-move siya ng pababa. Tama na. So, yan yung para sa Z rather. So, yung Z coordinate niya ay 4. Tapos, pababa siya. So, negative 4. So, ito na. Class, ito na yung coordinates natin. 4, yung X coordinate niya. 3, yung Y coordinate niya. Negative 4, yung Z coordinate niya. Okay? So, mula dito, class, madali na ito, class. Una nating gawin, kunin yung X, Y, at saka Z distance. So, yung X distance natin ay ano lang, yung X2 minus X1. Yung Y distance naman natin, Y2 minus Y1. Yung Z distance naman natin ay Z2 rather, minus Z1. So, dito, yung first point natin actually is yung point A. So, ito yung X1, Y1, Z1. And then, yung point B natin, ito naman yung second, point. So, ito yung X2, Y2, tsaka Z2. Okay? So, dito, sige, block yung gamitin natin. Okay. So, dito, yung X natin ay, ano yung X2 natin? 4. Ano yung X1? 2. So, 4 minus 2, 2. Tapos, yung Y2 naman natin ay 3, minus yung Y1 natin ay 0. So, ito naman ay 3. And then, yung Z2 naman natin, negative 4, minus yung Z1 natin ay 2. So, negative 4 minus 2 ay negative 6. So, yun na yung X, Y, at Z distance natin. So, pwede na nating i-determine si distance D. Si distance D ay square root lang ng X squared plus Y squared plus Z squared. Okay? So, yung X natin ay 2. So, 2 squared. Yung Y naman natin ay 3. So, 3 squared. Yung Z naman natin ay negative 6. So, negative 6 squared. Okay? So, mula dito, let's input this in our calculator. So, square root ng 2 squared plus 3 squared plus negative squared. I-quantity mo yun, ha? So, yun, class, ay 7. Yung distance din natin ay 7. So, ito na, class, madali na to. Yung Fx natin, it will just be yung F natin na 630 Newton multiplied by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D na 7. Yung nasa ibabaw is yung X distance. Ano yung X distance natin? 2. So, solving this is just 630 times 2 over 7. So, ito ay 180. Anong unit natin dito? Newton. So, ito yung X component niya. Box na natin.
Yung y component niya naman, class, ay 630, tas multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance d, yung nasa ibabaw is yung y distance na 3. So, ito ay 630 times 3 over 7. So, ito ay 270 Newton. So, ito ngayon yung ano natin, Fy. And then lastly, para sa f sub z natin, so 630 lang times multiplied by a fraction, yung nasa ilalim is yung distance d, yung nasa ibabaw is yung z distance, which is yung negative 6. So yung negative na yan, ini-indicate lang yan, class, na kumbaga, ang z ay pa-vertical, in this case, pababa, no, yung force na ito. Okay, anyway, so 630 times negative 6 over 7, ito, class, ay negative 540 Newton. Okay, so ito na yung mga components natin. Okay, so itong negative sign, indicate niya na yung z component pababa. No, kasi as you can see rin naman, mula kay point A hanggang kay point B, pababa naman talaga siya. Mula kay point A hanggang kay point B, siya ay pakanan. Kaya yung Fy niya, positive. Mula point A hanggang point B, siya, class, ay pa forward. Kaya yung Fx natin, positive, no? Okay, anyway. So, by the way pala, class, ha, para ma-double check mo rin yung sagot mo, class, make sure na kapag in-apply mo na, di ba, si f equals sa square root ng fx squared plus fy squared plus fz squared. So, kapag yan, class, in-input mo, itong mga nakuha mo na fx, fy, at fz, no, dito, no? So, class, dapat yung f na lalabas, syempre, yung 630. Tama, o, try mo. So, 180, square root ng 180 squared plus 270 squared plus negative 540 squared. Tama naman, class, di ba, na 630. So, ganun lang, class, no, yung pag-determine ng components ng force natin in 3 dimensions. So, thank you for listening. So, that concludes our discussion para dito sa lesson na to. I hope that you learn. Okay, so see you on my next video. Thank you.